May sasabihin pala ako sa'yo, Edward, malumanay na pagkakasabi ni Angela sa harap ni Edward. Tapos na ito sa kanyang ginagawa. Napangiti ka agad si Edward pagkakita sa kanya na naghihintay. Ano iyon, Angela? Ano nang sasabihin mo sa akin, ha? Tanong ka agad ni Edward sa kanya. She licked her lips and said slowly, hindi ako uwi bukas dito sa bahay. Ha? Bakit naman hindi ka uwi dito sa bahay niyo dalawa? Nagtatakang tanong naman ni Edward sa kanya. Bumuga muna siya ng malamig na hangin at saka muling nagsalita sa harap nito na hinihintay ang isasagot niya. Doon kami matutulog ng kaibigan ko sa opisina, malumanay na sagot nga niya sa gwapong si Edward. Bakit doon kayo matutulog ng kaibigan mo? Tanong pa nito sa kanya. May gagawin kasi kami na kailangan namin matapos bukas kaya napagdesisyonan namin na doon na muna matulog bukas. Uwi naman ako sa Wednesday na hapon dito sa bahay. Anunsyo ni Angela ng kanyang dahilan kay Edward kung bakit hindi siya uwi sa bahay nila. Ginawa niya ang sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Tumango-tango naman si Edward pagkasabi niya. Naniniwala naman nga ito sa panibagong kasinungalingan na sinasabi niya. Ganoon ba? Paano niya naaalis sa Wednesday ang mommy mo? Hindi ka makakasama sa paghatid sa kanya sa airport, tugon ni Edward sa kanya na nakanguso. Tise, so sorry to tell you this pero hindi ako makakasama, Nandyan ka naman, kaya walang problema na hindi ako makasama sa Wednesday sa paghatid sa kanya sa airport. Ikaw na lang ang bahala muna. Marunong ka naman siguro magmaneho ng kotse niya, di ba? Sabi ni Angela kay Edward na sinasabihan niya na ito muna ang bahala sa mommy niya sa Wednesday sa paghatid nito sa airport. Matapos yon ay muling tumango si Edward pagkasabi ni Angela sa kanya na siya na muna ang bahala kay Dina na mommy nito. Naiintindihan naman niya ito sa sinasabi nga nito sa kanya. Okay. Ako na muna ang bahala sa mommy mo sa Wednesday kung hindi ka makakasama dahil may importante kang ginagawa sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala dahil marunong naman akong magmaneho ng kotse. Ako na ang magmamaneho ng kotse niya paghatid sa airport, sagot ni Edward sa kanya. Natuwa naman si Angela sa sinabing iyon nito sa kanya. Very good, Edward. Maraming salamat sa'yo. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Sagot ni Angela sa kanya na may kasamang pasalamat. Umiti naman muli si Edward sa kanya at saka nagsalita, naiintindihan naman kita, Angela. Wala ka nang dapat na ipag-alala o ano pa dahil ako na ang bahala sa mommy mo, Angela. Nagsabi ka na ba sa mommy mo tungkol dito? Hindi pa. Huwag kang mag-alala dahil magsasabi ako sa kanya kung hindi ngayon ay baka bukas, nakangiwing sagot ni Angela kay Edward. Hanggang salita lang siya ngunit hindi naman niya gagawin yon. Oh, CJ. Leon lang ba ang sasabihin mo sa akin o may iba ka pang sasabihin? Tanong pa sa kanya ni Edward. Wala na, Edward. Leon lang naman ang sasabihin ko sa'yo, Maraming salamat talaga, sabi niya kay Edward. Umiti siya pagkasabi dito. You're always welcome, Angela, saad pa ni Edward sa kanya. Hindi naman nagtagal pa ang pag-uusap nilang dalawa sa baba. Matapos yon ay sabay na silang tumaas para matulog. Kahit paano ay natuwa si Angela na naging epektibo ang pinapagawa sa kanya ng kaibigan niya na si Jenna bilang tulong nito sa kanya. Dala-dala na ni Angela ang kanyang damit na nasa bag niya nang pumasok siya kinabukasan sa trabaho niya. Pagkatapos nilang lumabas ay didiretso na sila kung saan umuuwi si Jenna na kaibigan niya pero depende dahil baka kumain na muna silang dalawa ng dinner bago tuluyan na umuwi. Inagahan niya ang kanyang pag-alis sa bahay nila kaya hindi na siya nakita ni Edward na umalis. Dumaan muna siya sa fast food chain bago tumungo sa opisina nila para kumain ng breakfast. May dala ka na bang damit mo? Paniniguradong tanong ni Jenna sa kanya habang kumakain sila ng lunch. May dala akong mga damit ko. Leon ang hindi ko pwedeng kalimutan, no? Ano na lang ang isusuot ko mamaya sa inyo at bukas pagpasok ko kung wala akong dala, di ba? Maiwan na ang ibang gamit ko kagaya ng makeup pero ang mga damit ko ay hindi pwedeng maiwan dahil yon ang pinaka-importante. Jenna, mabilis naman nasagot ni Angela sa kaibigan niya na si Jenna. Very good. Kahit nakalimutan mo na dalhin ang mga gamit mo ay wala namang problema, May mga damit naman ako at pwede ko na ipahiram sa'yo yon. Magka-size lang naman tayo,
Wala kang kailangan na problemahin kung hindi mo nga nadala ang mga damit mo, tugon ni Jenna sa kanya. Kahit na. Hindi ko talaga kalilimutan ang mga damit ko. Nakakahiya naman sa iyo na manghiram ako kahit sabihin ko na kaibigan kita, Nadala ko naman ang mga damit ko na kailangan ko na suotin, Kaya wag na natin isipin pa yon, nakangiwing usal ni Angela kay Jenna. I know but just in case lang naman yon, Anyway, nasabi mo na ba kay Edward na hindi ka uwi ngayon sa bahay niyo at bukas na hapon ka na uwi, ha? Tanong kay Angela ng kaibigan niya na si Jenna kung nasabi na ba niya kay Edward na hindi siya uwi ngayong araw sa bahay nila. She quickly nods her head and said, "Sinabi ko na sa kanya iyon kagabi. Wala naman ba sa kanyang problema pagkasabi mo na hindi ka uwi ngayon sa bahay niyo, ha?" Usisa pa ni Jenna sa kanya. Wala naman, Naniwala nga kaagad siya sa dahilan ko na iyon kagabi, Sabi niya sa akin ay naiintindihan naman raw niya ako. Sinabi ko sa kanya na siya na raw ang bahala sa mommy ko paghatid niya bukas sa airport. Marunong naman siya na magmaneho kaya walang problema. Siya na ang bahala sa mommy ko bukas. Mapagkakatiwalaan naman siya, kwento ni Angela kay Jenna na tumango matapos marinig yon. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ba siya nagtanong sa iyo o kaya ay napansin mo na medyo nagtataka siya na hindi ka uwi sa bahay niyo ngayon at hindi ka makakasama sa paghatid sa mommy mo sa airport bukas? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Hindi naman, Naniwala naman siya sa sinabi ko, di ba? Ibig sabihin ay hindi na niya kailangan pa na magtanong ng kung ano-ano dahil enough na sa kanya ang nalaman niyang yon mula sa akin na kasinungalingan lamang. Masaya naman ako dahil hindi na siya nagtanong pa ng nagtanong sa akin. Naiintindihan naman niya ako, saad pa ni Angela sa kanya. Okay. Now I know about it, hindi ka ba niya tinanong kung ano, ha? Her friend Jenna took deep breath and quickly opened her mouth to speak to her again. Hindi ka ba niya tinanong kung nagsabi ka na sa mommy mo tungkol sa sinabi mo sa kanya, ha? Tanong muli ni Jenna sa kanya. Tinatanong niya ako pero ang sabi ko ay hindi pa ngunit magsasabi ako kahit hindi naman. Hindi naman ako pwedeng magsabi sa kanya na hindi, di ba? Baka mas lalo siyang magtaka kung bakit hindi ako magsasabi mommy ko. Maaga akong umalis kanina upang hindi niya ako makita. Bukas na hapon na kami magkikitang dalawa niyan kung saan nakaalis na ang mommy ko patungong Japan, paliwanag ni Angela kay Jenna. Tumango ito pagkarinig sa sinabi niya. Hinatid ni Edward si Dina sa airport 3 oras bago ang flight nito. Maaga silang umalis ng bahay para hindi malate sa flight. Si Edward ang nagmaneho ng sasakyan ni Dina papuntang airport. Nang maihatid niya ito ay kaagad naman siyang bumalik sa bahay ni na Angela. Hindi naman siya nalungkot na mag-isa siya doon dahil alam naman niya na uuwi na mamayang hapon si Angela sa bahay nila. He's so excited to see her again. Bago umalis kanina si Dina ay binigyan siya nito ng pera na para lang sa kanya. Binigyan siya nito para kapag may gusto siyang bilhin o kainin ay may maibili siya habang wala ito. Naisipan niya na lumabas ng bahay para tumungo palengke gamit ang kotse ni Dina. Pupunta siya sa palengke para bumili ng maluluto niyang ulam nila mamaya ni Angela. Alam niya na pagod na darating mamaya si Angela mula sa trabaho at hindi na to makakapagluto ng ulam nila mamaya kaya siya na lang ang gagawa. Menudo ang naisipan niyang lutuin na ulam nila mamaya. Matapos na makabili ni Edward sa palengke ng kanyang lulutuin mamaya na ulam nila ni Angela ay bumalik na siya sa bahay nito. Ang perang ibinigay ni Dina ang binili niya. Natulog muna siya ng ilang oras. Uwi ka na ba, Angela? Tanong ni Jenna sa kanya. Uwi na ako. Bakit? Sagot ni Angela sa kaibigan niya. Wala naman Tinatanong lang naman kita. Hindi ka pa ba magdi-dinner bago umuwi sa inyo? Tanong pa ni Jenna sa kanya. She took deep breath before she speaks to her friend. Hindi na siguro. Sa bahay na lang ako kakain o kaya imago-order na lang ako ng dinner namin ni Edward. Wala naman si mommy sa bahay malumanay na tugon ni Angela sa kanya. Ganoon ba? Zero, CJ. Tinatanong lang naman kita Sa bagay wala naman ang mommy mo soon sa bahay niyo ngayon, sabi ni Jenna sa kanya. 6 o'clock in the evening ay nakauwi na nga si Angela sa bahay niya. Ang tahimik sa loob ng bahay nila. Tahimik rin naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila.
Wala siyang ideya kung nasaan si Edward pero nandoon sa garahe nila ang kotse ng mommy niya. Kung lalabas man ito ay wala dapat ang kotse ng mommy niya dahil iyon ang gagamitin nito, ngunit nandoon talaga ito sa garahe. Baka nasa loob lang ng kwarto ng mommy nito si Edward. Umakyat naman kaagad si Angela sa hagdan para tumungo sa kwarto niya para magbihis. Matapos niyang magbihis ay kaagad siyang bumababa. Kailangan niyang makausap si Edward para tanungin natin ito kung ano ang gustong kainin nito na dinner nilang dalawa. Mag-o-order na lang sila ng kanilang dinner sa labas. Tinatamad naman na siyang magluto pa. Natagpuan niya si Edward na abala sa pagluluto sa kusina. Likuran pa lang ang nakikita nito ay napapangiti na siya. Tamang-tama paglingon ni Edward sa may direksyon niya ay siya kaagad ang nakita nito. Tuwang-tuwa naman ito pagkakita sa kanya. Napamura si Angela sa isip niya dahil bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Kitang-kita niya ang kagwapuhan ni Edward na para bang tinutunaw siya. "Hi, Angela. Kanina ka pa ba dyan?" Nakangising tanong ni Edward sa kanya. Lumapit pa nga ito ng bahagya sa kanya. Nakaramdam ng kaunting hiya si Angela sa kanya. "Hindi pa naman. Kababa ko pa lang naman galing sa kwarto ko." Mahinang sagot ni Angela kay Edward na napatango-tango pagkasabi niya. "Oh, really pero kanina ka pa ba dumating, ha?" Tanong pa ni Edward sa kanya. "I think mga 30 minutes na simula nang dumating ako dito sa bahay. Akala ko nga ay nandoon ka sa kwarto iyon ng mommy ko, ngunit nandito ka lang pala. Actually, hinahanap kita Hinahanap kita dahil gusto kita na tanungin kung anong pagkain ang gusto mo na kainin dahil mag-o-order na lang sana tayo. Tinatamad na kasi akong magluto, paliwanag ni Angela sa harap ni Edward. Hindi mo na kailangan pa na order ng pagkain na magiging dinner natin dahil nagluluto na ako, Angela, sabi ni Edward sa kanya at itinuro ang niluluto niya. Alam naman ni Angela na nagluluto siya. "I know. Dahil nagluluto ka naman ay hindi na kita tatanungin pa kung ano ang gusto mong kainin ngayon na dinner nating dalawa. Tayo lang naman ang kakain, sagot ni Angela kay Edward. "Ria, hindi mo na kailangan pa na order dahil nagluluto na ako. Namalengke ako kanina, Naisipan ko na magluto ng dinner natin. Wala naman ang mommy mo ngayon. 3 weeks siyang wala dito sa bahay niyo," sabi pa nga ni Edward sa kanya. "Ano ba ang niluluto mo na ulam, ha? Kagaya ba ng dati mong niluto?" tanong ni Angela sa kanya. "Hindi, Elba ang luto ko ngayon, hindi kagaya ng dati," ani Edward sa kanya. "Talaga ba? Ano nga ang niluto mo ngayon kung hindi iyon kagaya ng dati?" Tanong pang muli ni Angela sa kanya. "Menudo. Menudo ang niluluto ko ngayon na ulam natin, Angela," mabilis na sagot ni Edward sa kanya. "Gusto mo ba na makita?" "Sorry, hindi mo pa pwedeng tikman kasi hindi pa luto, "Oh, talaga? I love menudo, Edward. I want to taste it pero mamaya nakapagluto na," tugon sa kanya ni Angela. "Okay. Walang problema. Mabuti pa siguro na maupo ka muna habang hinihintay mo akong matapos magluto nitong ulam natin," sabi ni Edward sa kanya. Kumuha ito ng upuan at ibinigay sa kanya para upuan niya. Natuwa naman siya sa ginawang iyon ni Edward sa kanya. Napapahanga na naman siya tuloy kay Edward. Hindi lang ito gwapo, mabait pa. Napapangiti na naman siya habang pinagmamasdan ito. Pagkaupo niya sa upuan ay tiningnan muna nito ang kanyang niluluto. After a few minutes ay muli itong lumapit at humarap sa kanya. "Kumusta naman ang paghatid mo kanina sa airport kay mommy?" tanong ni Angela kay Edward. "Maayos naman ang naging paghatid ko kanina sa airport sa mommy mo. Hindi naman siya na late sa flight niya dahil maaga kaming umalis dito sa bahay niyo kanina. Ako naman na ang nagmaneho ng kanyang kotse paghatid sa kanya hanggang sa pag-uwi ko dito sa bahay," kwento ni Edward sa kanya. Angela gave him a quick smile and speaks, "Maraming salamat sa paghatid mo sa kanya kanina, Edward. Hindi mo siya pinabayaan kahit wala ako kanina." "Very good, Edward. You're always welcome, Angela. Hindi ko naman talaga pababayaan ang mommy mo kahit ano nang mangyari, sagot ni Edward sa kanya at mumiti muli siya dito. "Ngayong wala ang mommy mo ay tayo lang dalawa ang magkasama dito sa bahay niyo. Wala kang kailangan na ikatakot o ano pa dahil kasama mo naman ako,
Hindi ka naman mag-iisa dahil nandito ako, wika ni Edward sa kanya. Yeh! Alam ko naman yon, Edward. Thanks for saying that, she said and sighed deeply. Hindi naman ako natatakot eh. Bumalik muna si Angela sa kwarto niya habang hinihintay niya na maluto ang nilulutong menudo ni Edward. Excited na siyang matikman ang luto nito dahil amoy pa nga lang nito ay nakakatakam na. Sigurado siya na masarap ang niluluto na menudo ni Edward na ulam nilang dalawa. Tamang-tama nang bumaba siya ay luto na ang niluluto ni Edward na ulam nilang dalawa kaya ay kumain na sila ng dinner. Parehas naman silang nagugutom na. Nasarapan na naman si Angela ng niluto na menudo ni Edward. Napadami siya ng kinain na kanin. Napapangiti na lang si Edward sa nakikita sa kanya. Leon ang first time na kumain si Angela sa bahay nila matapos na mag-away sila ng mommy niya. Simula kasi nang mag-away silang dalawa ng mommy niya ay hindi na siya kumain pa sa kanila. Araw-araw siyang kumakain sa labas. May pera naman siya kaya walang problema. Masarap ba ang niluto ko na menudo na ulam ngayon natin? Nakangising tanong ni Edward sa kanya. Hindi ba halata na masarap ang niluto mo dahil hindi naman mapapadami ang kanin ko kung hindi eh? Hindi mo ba nakikita yon? I think hindi mo na kailangan pa na tanungin ako dahil nakikita mo naman, Edward, sabi di Angela kay Edward. Tinatanong lang naman kita dahil gusto ko pa rin marinig mula sa mga labi mo na masarap nga ang niluto ko na menudo. Leon lang naman ang gusto ko kaya kita tinatanong, Angela. Nakikita nga kita. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi dahil may dalawang mga mata ako. Hindi naman ako bulag para hindi makita yon, katwiran ni Edward na sagot kay Angela na napatigil sa pagsubo. Uminom muna siya ng tubig bago nagsalita sa harapan nito. Masarap ang niluto mong menudo, Edward, sabi nga ni Angela sa kanya. Umiti muli si Edward pagkasabi niya na masarap ang niluto niyang menudo. Leon naman ang gustong rarinig ni Edward mula kay Angela. Masaya ka na ba sa sinabi kong iyon sa'yo? Sinabi ko na masarap ang niluto mong menudo. Di ba yon ang gusto mo na marinig mula sa mga labi ko? Sinabi ko na yon, wala ka nang hahanapin pa, dagdag pa ni Angela kay Edward. Leon ang gusto kong marinig mula sa'yo. Masaya na ako na marinig yon mula sa mga labi mo, Angela. Sige lang, kumain ka lang. Wala namang ibang kakain ito, kundi tayong dalawa lang, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Hindi naman natin maubos to, ani Angela sa kanya. Alam ko. Hindi naman natin pwedeng itapon to kasi sayang naman at isa pa hindi maganda. Masamang nagtatapon ng mga pagkain, sabi ni Edward sa kanya. Alam ko naman yon Lagay na lang natin sa fridge at initin bukas para kainin, anunsyo ni Angela sa kanya na sinang-ayunan naman ni Edward pagkasabi niya. Mabuti pa nga na ilagay na lang natin mamaya ang matitira sa fridge para hindi mapanis at bukas ay initin na lang natin, sang-ayon na sagot ni Edward sa kanya. Matapos nilang mag-usap ay pinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain. Inilagay nga nila ang natirang menudo sa fridge. Marami pa naman yon. Hindi naman nila kayang ubusin sa dami ng niluto ni Edward. Ako na ang maghugas, Edward, wika ni Angela sa kanya. Hindi. Ako na, Angela. Ako na ang maghugas ng pinggan na pinagkainan natin, okay? Ako na lang ang bahala dito sa kusina. All you have to do is to go back to your room. Alam ko naman na ang ginagawa dito sa loob ng bahay niyo. Ako na ang maghugas. Maliwanag ba iyon sa iyo, ha? Sabi ni Edward sa kanya. Hind, Edward. Ako ang maghugas ng pinggan na pinagkainan nating dalawa. Ikaw na nga ang nagluto ng dinner natin tapos ay ikaw pa ang maghugas. Wag na, ako na lang. Magpahinga ka na lang. Ako na, please, sabi pa ni Angela sa kanya. Wala namang masama kung ako na nga ang nagluto ng dinner natin tapos ako pa ang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan natin. Wala naman akong ibang ginagawa dito sa bahay niyo, Hayaan mo na ako ang maghugas ngayon, Angela. Pagod ka sa iyong trabaho, di ba? Magpahinga ka na lang. Ikaw ang kailangan na magpahinga na ngayong gabi na to, let me do that please. Sabi pa nga ni Edward sa kanya na ayaw naman na magpaubaya sa kanya. Siya ang maghugas ng mga pinggan na pinagkainan nilang dalawa ni Angela. Hindi siya papayag na ito ang maghugas. Alam naman niya na pagod ito sa trabaho nito. No. Ako ang maghugas, Edward.
Hindi naman ako masyadong pagod, kaya hayaan mo ako na maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa. Magpahinga ka na lang, okay, sabi ni Angela na ayaw talagang bitiwan ang gusto niyang mangyari na siya ang maghugas ng pinagkainan nilang dalawa. Ganoon rin naman si Edward. Angela, magpahinga ka na. Huwag ka nang makulit, okay? Hayaan mo na ako na lang ang maghugas ng pinagkainan nating dalawa. Please naman makinig ka sa akin, pakiusap ni Edward sa kanya. Ako na ang maghugas ngayon. Kung gusto mo nga ay habang naghugas ako ay pinagmamasdan mo ako ay walang problema sa akin. Maingat naman along maghugas ng mga pinggan Lang beses na akong naghugas ng mga pinanggan na pinagkainan dito sa bahay nyo, ngunit ni isa ay wala pa akong nababasag kahit baso. Kaya naman ay hayaan mo na ako. Ako na ang maghugas. Upang matapos na nga yon ay nagdesisyon si Angela na si Edward na lang ang maghugas. Hindi na siya nagpumilit pa. Hinayaan na lang niya ito kung gusto talaga nitong siya ang maghugas ng pinagkainan nilang dalawa kanina. Natahimik muna siya at saka nagsalita, "It's enough. Nakapagdesisyon na ako, Edward. Ikaw na lang ang maghugas. Hahayaan na lang kita. Ako na lang ang magpaparaya para sa iyo sa paghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa kanina. Walang mangyayari sa atin kung parehas tayong may gusto. Lisa lang ang pwedeng maghugas dahil kaunti lang naman ang pinggan na nagamit natin. Tayo lang naman na dalawa ang kumain." Natuwa si Edward sa sinabing iyon sa kanya ni Angela. Hinayaan na siya nito na maghugas ng pinagkainan nilang dalawa kanina. "Very good, Angela. Sa wakas ay hinayaan mo na ako na maghugas ng mga pinagkainan nating dalawa. Magpahinga ka na lang o kaya gawin ang gusto mong gawin habang hindi ka pa inaantok ngayong gabi na to ako na ang bahala to sa kusina." Nakangising tugon ni Edward sa kanya na kinindatan pa siya. Kinunutan lang ni Angela ng kanyang noo si Edward. Hindi niya alam kung bakit madalas siyang kinikindatan ni Edward. Nagpapagwapo o nagpapakit ba ito sa kanya? Leon ang hindi niya alam kung bakit. Bumalik si Angela sa kwarto niya habang si Edward ay nagsisimula nang ang maghugas ng pinagkainan nilang dalawa kanina. Habang nasa loob siya ng kwarto niya ay hindi siya mapakali. Gusto niyang bumaba para makita o makasama si Edward. Dali-dali siyang nagsipilyo sa banyo at pagkatapos ay lumabas sa kwarto niya para tumungo sa baba. Dahil kaunti lang ang hinugasan ni Edward na mga pinggan ay madali niyang natapos yon. Malinis na ang lahat sa kusina. Pinatay na rin niya ang ilaw doon para tumungo sa taas, ngunit nakasalubong niya si Angela malapit sa maisala. "Saan ka pupunta, Angela? Akala ko ba ay nandoon ka na sa kwarto mo na nagpapahinga? Bakit bumaba ka pa, ha? Lalabas ka ba ng bahay niyo, ha?" Nagtatakang tanong ni Edward sa kanya. Angela sighed deeply before she speaks to him. "Hindi naman na ako lalabas sa bahay namin, Edward. Gabi naman na Wala naman akong pupuntahan ngayong oras na to dahil gabi na," nakangiwing sagot ni Angela kay Edward. "Ah, talaga ba? Saan ka pupunta kung hindi ka naman pala lalabas pa ng bahay niyo ngayon? Akala ko pa naman ay lalabas ka ngunit hindi naman pala," sagot ni Edward sa kanya. "Dito lang sa baba sa maisala ako pupunta," mahinang sagot ni Angela sa kanya. "Hindi ka pa ba inaantok, ha?" Angela licked her lips and said, "Hindi pa ako inaantok, kaya naisipan ko na bumaba muna dito sa may sala." "Nandito ka pa naman, Hindi ka pa naman tataas sa kwarto ng mommy ko, di ba? Bakit matutulog ka na ba?" Edward gasped and replied, "Hindi pa naman, Hindi pa naman ako inaantok kagaya mo, Angela. Mabuti pa siguro na magkwentuhan muna tayo dito sa may sala. Wala naman tayong ibang gagawin Tayong dalawa lang naman ang nandito sa bahay niyo. Wala naman ang mommy mo." Angela gave him a quick nod after he said that. Umupo sila sa couch na nasa sala. Magkaharap silang dalawa. Kumuha ng chips si Angela. Dalawa ang kinuha niya at ibinigay niya ang isa kay Edward para may kainin naman ito habang nagkwentuhan sila habang hindi pa sila inaantok. "Do you have a boyfriend?" tanong ni Edward sa kanya. Angela wasn't shocked as she heard it from him. Kaagad naman niya niyang sinagot yon na walang kahirap-hirap. "Don't have a boyfriend." Edward sagot naman kaagad niya kay Edward sa tanong nito sa kanya kung may boyfriend niya siya. "Talaga ba? Wala kang boyfriend?"
Paniniguradong tanong ni Edward sa kanya. Angela nodded immediately and speaks. Wala akong boyfriend, Edward. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo sa harap mo, okay? Wala sa isipan ko ang mga yan. I'm focusing on his career. Edward nodded too. I can see it naman, eh. Pero nagkaroon ka ng boyfriend before. How many boyfriends do you have, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Wala namang balak na magsinunggaling si Angela kay Edward. Sasabihin niya ang totoo sa tanong nito sa kanya. Hindi. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend kahit na noon pa, anunsyungan niya kay Edward. Nanlaki ang mga mata ni Edward pagkarinig ng sinabi niya na hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend kahit noon pa. Totoo naman ang sinasabi niya na hindi pa naman siya nagkaroon ng boyfriend. Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, Angela? Baka niloloko mo ako niyan sa sinasabi mo na hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend kahit noon pa, protesta ni Edward sa kanya na hindi naniniwala sa sinasabi niya. Alam naman ni Angela sa sarili niya na hindi niya niloloko si Edward. Nagsasabi siya ng totoo dito. Walang halong kasinungalingan iyon. She slowly nods her head and said, Siguradong sigurado ako sa sinasabi ko sa iyo, Edward. Hindi rin kita niloloko, okay? Totoong totoo ang naririnig mo mula sa akin. Wala iyon na halong biro. Hindi pa ako nagkakaganoon ng boyfriend. Noon ang una ay hindi naniniwala si Edward, ngunit habang nagpapaliwanag si Angela sa harap niya ay nararamdaman niya ang sinseridad na nangangahulugan na nagsasabi nga ito sa kanya ng totoo. He should believe her that she never had boyfriends yet. He didn't speak for a few minutes, and after that he slowly opened his mouth to speak to her. Naniniwala na ako sa sinasabi mo sa akin, Angela. I can feel that you're telling the truth to me, sabi ni Edward sa kanya. Sa wakas ay naniwala naman siya sa sinasabi nito sa kanya. Leon naman kasi ang totoo na kailangan niya na malaman. Mabuti naman na naniwala ka na sa sinasabi ko sa'yo. Wala namang ibang sasabihin ako dahil yon lang talaga ang totoo. I never had boyfriends before, sabi pa ni Angela kay Edward na tumango pagkasabi niya. Yeah, I know that. Tanong ko lang sa iyo eh. Ano iyon? Bakit hindi ka nag-boyfriend, ha? Wala ba sa iyong nanliligaw before? Hindi ka naman pangit para hindi magustuhan, di ba? Tanong ni Edward sa kanya kung bakit hindi siya nag-boyfriend before. Hindi naman siya sangit. Huminga muna ng malalim si Angela bago sinabi ang mga tanong na iyon sa kanya ni Edward. Kailangan na naman niyang magpaliwanag dito. May mga nanliligaw naman sa akin before, hindi ko na nga mabilang, kaso nga lang ay hindi ko kaso ay ano, ha? Hindi makapaghintay na tanong ni Edward sa kanya. Angela bit her lips and speaks, kaso nga lang ay hindi ko sila feel. Ano? Hindi mo sila feel? Ganoon ba yon, ha? Nakangiwing usal ni Edward sa kanya. Hindi ko sila feel at saka wala akong oras para sa mga bagay na yan, It's just a waste of time lang naman, lalo na kung hindi naman pala kayo ang para sa isa't isa. Sayang lang ang gagawin mo na effort sa maling tao. Ayaw ko pa naman sa ganoon kaya hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin ang bagay na yan, Edward. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko noong nag-aaral pa ako, at nang makapagtapos ako sa kolehiyo ay nagtrabaho kaagad ako. Leon ang pinagtuunan ko ng pansin hanggang ngayon hindi ang pagkakaroon ng kasintahan. Naisip ko pa na mahahati lang ang oras ko niyan lalo na ngayon sa trabaho, Ayaw ko na nahahati ang oras ko. Gusto ko na buong-buo ang oras na ilalaan ko sa bawat bagay na ginagawa ko at kailangan ko na gampanan. Leon ang mga rason kung kaya hindi ako nagbo-boyfriend hanggang ngayon. Hindi naman sa hindi pa ako ready pero ayaw ko pa talaga. Malaya maging single in life. You can do everything you want unlike sa mga may kasintahan na. Minsan pagbabawalan ka na ng partner mo na gumawa ng isang bagay na hindi naman makakasira sa relasyon yung dalawa kaya hindi mo na tuloy nagagawa. Tama ba ako sa sinasabi ko, Edward? Mahabang paliwanag ni Angela kay Edward. Malino kay Edward ang naririnig niyang sinabi na iyon ni Angela sa kanya na dahilan kung bakit hindi siya nagbo-boyfriend hanggang ngayon. Kaya pala wala kang boyfriend hanggang ngayon dahil doon. Ngayon ay alam ko na ang totoo, Angela, mahinang sagot ni Edward sa kanya. Alam mo na yun ngayon ay dahil sinabi ko na sa iyo ang totoo, Edward. Ngayon ay ako naman ang magtatanong sa iyo.
Okay lang ba, ha? Dahan-dahan na sagot ni Angela sa kanya. Edward shook his head and said, "No problem with me, Angela. Go ahead. You can ask me now." Umiti pa si Edward pagkasabi niya sa harap ni Angela na kumuha muna ng chips para kainin. "Bago mo maging girlfriend ang mommy ko ay ilan ang naging girlfriend mo, ha?" Tanong ni Angela sa kanya. Hindi muna sinagot ni Edward ang tanong niyang iyon. Tumahimik muna ito ng ilang segundo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga saka siya nagsalita sa malumanay na tono ng boses niya. "Dalawa lang naman ang naging girlfriend ko, Angela. They're din my ex-girlfriends now," sagot niya ni Edward sa kanya. Sinabi niya kay Angela na dalawa lang naman ang naging girlfriend niya dati. "Gaano katagal mo naging kasintahan ang dalawang yan, ha? Umabot ba ng taon, ha?" Usisa pa ni Angela sa kanya. "0 o, umabot ng mahigit 1.5 taon yung isa at yung isa naman ay 1 taon lang. Alam mo magdadalawang taon na akong single bago ko nakilala ang mommy mo," sagot ni Edward kay Angela. "Talaga? Magdadalawang taon ka nang ang single bago kayo nagkakilala ng mommy ko? Siguro ka, ha? Baka niya niloloko mo lang ako," git pang sagot ni Angela kay Edward. "Hindi kita niloloko, Angela. Totoo yun, no? Believe it or not, nagsasabi ako ng totoo. Bahala ka na lang kung paniniwalaan mo ang sinasabi ko sa iyo," nakangusong sagot ni Edward sa kanya. "Na, Edward. Naniniwala na ako sa iyo. Naniniwala na ako sa sinasabi mo. Masaya ka na?" Nakangising tugon ni Angela sa kanya. "Yeah, of course. I'm happy now," nakangising tugon ni Edward sa kanya, sabay kindat sa harap niya. Marami pa silang dalawa pinag-usapan bago sila nagdesisyon na tumungo sa taas. "Good night to you, Angela," sabi ni Edward sa kanya. Nasa tapat na sila ng kwarto kung saan matutulog si Edward. Doon siya natutulog kasama ang mommy ni Dina. Angela smiled at him and said, "Good night to Edward." May ngiti sa mga labi na pumasok silang dalawa sa kani-kanilang kwarto, lalo na si Angela. Humiga kaagad siya sa kanyang malambot na kama at inaalala niya ang masayang pag-uusap nilang dalawa ni Edward. Siya ay napapangiti habang inaalala ang mga yon. Pakiramdam pa niya ay kumpleto na ang buong araw niya. Hindi ni Angela namalayan habang inaalala niya ang masayang pag-uusap nilang dalawa ni Edward na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya na umaga na. Kahit late na silang natulog na dalawa ni Edward ay maaga naman siyang nagising. May trabaho siya kaya kailangan na bumangon na siya. Naabutan niya sa kusina na nagluluto na si Edward ng breakfast nila. Nagpiprito ito ng itlog at hotdog. Binati kaagad niya ito pagkarating niya sa kusina. "Good morning din sa iyo, Angela. Gising ka na pala," nakangising bati ni Edward sa kanya. "Akala ko ay tulog ka pa ngunit hindi na pala. Gising na ako kanina pa, Edward. Hindi naman pwedeng mamaya pa ako gumising dahil may trabaho ako, no? Hindi ko inaasahan na nagluluto ka na pala ng breakfast natin. Bumaba ka agad ako pagkagising ko para magluto kaso nagluluto ka na pala ngayon," mahinang usal ni Angela kay Edward. "Yeh! Nagluluto na nga ako, Angela. Hindi mo na kailangan pa na magluto dahil nagluluto na ako. All you have to do is to sit down and wait for me to finish cooking our breakfast." "Sorry ha, naunahan ita na magluto," sabi ni Edward sa kanya na hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Umagang-umaga ay ang kagwapuhan kaagad ni Edward ang nakikita niya. Every time na makikita niya si Edward ay hindi maiwasan na hindi tumibok ng mabilis ang puso niya. "Wala naman akong magagawa dahil nandyan ka na. Nagluluto ka na ng breakfast natin. Hindi naman pwedeng patigilin kita dahil gusto ko na magluto ako. Kung hindi ka pa nagluluto ay ako sana ang magluluto, eh. Hahayaan na lang kita na magluto. Anyway, anong oras ka ba nagising kanina, ha?" sagot ni Angela kay Edward. Tinanong niya ito kung anong oras ito nagising kanina. 4:30 in the morning ay gising na ako, Angela, sagot ni Edward sa kanya. "Talaga? Maaga akong nagising, eh. 4 o'clock in the morning ako nagising. Dahil hindi na ako nakatulog pa kaya ang ginawa ko ay bumangon na lang ako. Nagkape na ako kanina para mainitan naman ang sikmura ko. Kaya ngayon ay nakikita mo na akong nagluluto dahil nagsimula na akong magluto ng breakfast natin.
Naisip ko na maaga kang papasok ngayon at ayaw ko na kumain ka pa sa labas, lalo na kung kailangan mo na umalis ng maaga, kaya nagluto na kaagad ako, paliwanag pa ni Edward sa kanya. Tumango-tango naman siya sa harap nito. Late na tayong natulog kagabi, di ba? Lang oras lang ang tulog natin ito, komento ni Angela sa kanya. Yeah, I know. Sanay naman akong ilang oras lang ang tulog, eh. I was call center agent before, right? Kaya kahit walang tulog ay sanay ako, sabi naman ni Edward sa kanya. Maaga ka naman ba ngayon kagaya dati na umaalis ka na hindi ka pa kumakain ng breakfast, ha? Angela bit her lips and said, hindi naman masyado, eh. Wala naman kasi ang mommy niya, kaya kahit sa bahay nila siya kumain ng breakfast, ay walang problema. Wala naman ang mommy niya na iniiwasan niya. Kaya umalis siya ng maaga na hindi pa kumakain ng breakfast, ay dahil ayaw niya na makita ang mommy niya. Hindi ka naman pala maaga ngayon kaya sabay na tayong kumain ng breakfast, sabi pa ni Edward sa kanya na nakangiti. She gave him a quick nod and said, dito ako kakain ng breakfast sa bahay, Edward. Very good, Angela. Kumain na kaagad silang dalawa ng breakfast, matapos maluto ang nilulutong pagkain ni Edward. Tahimik lang silang dalawa na kumakain. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ng breakfast, ay nagsalita si Edward sa harap niya. May itatanong lang ito sa kanya. Maaga ka bang uwi mamaya galing sa trabaho mo? Mahinang tanong ni Edward sa kanya. Angela shrugged her shoulders and said, hindi ko alam, Edward. Kung wala na akong gagawin mamaya ay maaga akong makakauwi at kung may gagawin pa ako ay baka magabihan ako. Huwag ka na magluto mamaya ng dinner natin, okay? Ha? Bakit naman, ha? Hindi ba tayo kakain ng dinner? Tanong ni Edward sa kanya. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita sa kanya. Nakaawang ang mga labi ni Edward na naghihintay sa isasagot niya. Hindi naman. We need to eat dinner, no? Magugutom tayo kung hindi tayo kakain ng dinner manmaya. Ang gusto ko kasing mangyari ay Hugh, ano nang gusto mong mangyari, Angela? Seryosong tanong ni Edward sa kanya. Ang gusto ko kasing mangyari ay huwag ka na magluto mamaya ng dinner natin. Order na lang tayo mamaya. Ako naman ang magbabayad ng kakainin natin na dinner, eh. Huwag ka na sigurong magluto. Mapapagod ka pa, Edward, sabi ni Angela sa kanya. Wala namang masama sa akin kung magluto ako ng dinner, kagaya ng ginawa ko kagabi, di ba? Wala namang masama na mapagod ako. Ganyan naman talaga ang buhay. Nakakaramdam tayo ng pagod pero okay lang naman yon sa akin, eh. Wala naman akong ibang ginagawa dito sa bahay niyo, eh. Huwag ka na mag-order ng kakainin natin mamayang dinner, Angela. Magsabi ka na lang kung anong ulam ang gusto mo na lutuin ko dahil yon ang lulutuin ko mamaya. Ano ba ang gusto mong ulam mamaya, ha? Sagot nga ni Edward sa kanya. Hindi. Hindi ka na magluluto mamaya ng dinner natin. Zero order na lang tayo ng kakain natin. Alam ko naman na wala ka namang masyadong ginagawa dito sa bahay, pero ayos lang naman yon sa akin. Ang importante ay nandito ka. O-order na lang tayo mamaya ng dinner natin. Leon na yon, Edward. Huwag ka nang magpumilit pa na magluto mamaya. Maliwanag ba ang sinasabi ko sa'yo, ha? Sagot ni Angela kay Edward. Tumango na lang si Edward kay Angela pagkasabi nito. Sinunod na lang niya ang sinasabi nito sa kanya. Hindi na siya nagpumilit pa dahil baka magalit pa ito sa kanya sa pagpupumilit niya sa gusto niyang gawin. Kailangan naman niyang pagbigyan ito sa kagustuhan nito, hindi lang siya para walang away. Kung iyon ang gusto mo ay ikaw ang masusunod, Angela. Hindi ako magluluto mamaya ng dinner natin. O order ka na lang ng pagkain natin mamaya. Leon na yon na sabi mo, malumanay na tugon ni Edward sa kanya. Okay. May pera ka pa ba? Tanong ni Angela kay Edward kung may pera pa ito. Mabilis naman na sumagot sa kanya si Edward sa tanungan niyang iyon dito kung may pera pa ito. May pera pa ako, Angela, sagot nga niya. Angela nods quickly. Order ka na lang ng lunch mo mamaya para hindi ka na magluto pa. Naiintindihan mo ba? May pera ka naman pala, sabi ni Angela sa kanya. Binigyan ka ba ng mommy ko ng pera bago siya umalis, ha? Zero o, binigyan niya ako. Nakakahiya naman niya na kunin ang perang binibigay niya, kaso wala naman akong magagawa kundi kunin yon, ayaw naman niya akong pagtrabauhin pa, eh.
May menudo pa doon sa fridge. Initin ko na lang yon mamaya para gawing ulam ko. Marami pa yon eh. Sayang naman kung hindi ko kakainin yon. Ako lang naman ang kakain mamaya ng lunch, sagot ni Edward sa kanya. Kahit na, Edward. Order ka pa rin ng pagkain mo. May pera rin naman. Huwag mong tipirin ang sarili mo, okay? Kaya ka binigyan ng pera ng mommy ko para bilhin mo ang nais mong bilhin kahit yung kakainin mo, okay? Kung ano nang gusto mong bilhin ay sige lang. Kung may kailangan ka pala, huwag kang mahiya na tumawag sa akin, lalo na kung nasa office ako. Naiintindihan mo ba, Edward? Seryosong sagot ni Angela sa kanya. Malinaw na narinig ni Edward ang sinabing iyon ni Angela sa kanya. Alam ko naman iyon. Huwag kang mag-alala dahil o-order ako mamaya ng kakainin ko na lunch dahil yon ang sabi mo. Baka kasi magalit ka sa akin kapag hindi ko ginawa iyon, sabi ni Edward sa kanya. Hindi naman ako magagalit kahit hindi mo iyon gawin. Sinasabihan lang naman kita ng nararapat mong gawin since may pera naman na binibigay ang mommy ko sa iyo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay? Kung may gusto kang bilhin ay bilhin mo kahit hindi ka na magsabi sa amin ng mommy ko. Ikaw na ang bahala sa perang hawak mo basta huwag mong gagamitin sa hindi maganda, sabi pa ni Angela sa kanya bilang paalala sa kanya. Muling tumango si Edward sa sinabing iyon niya. Wala namang masama sa sinabi niyang iyon para dito. Ikabubuti naman iyon ni Edward. I know that, Angela. Maraming salamat pa rin sa sinabi mong iyon, pasalamat na sagot ni Edward sa kanya. Inisyan niya si Angela. You're always welcome, Edward, sagot ni Angela sa kanya na nakangiti rin sa harapan niya. Pagkaalis ni Angela sa bahay nila ay nagwan muli doon si Edward. Wala naman siyang ibang gagawin doon kaya ang naisip niya ay maglinis na lang sa loob ng bahay. Leon na lang ang pinagkaabalahan niya hanggang sumapit ang 11 o'clock in the morning. Kagaya nga ng sinabi sa kanya ni Angela na mag-order na lang siya ng pagkain niya para sa lunch niya ay yon ang ginawa niya. Nag-order na lang siya ng lunch niya. Bago mag-12 noon ay na-deliver na ang lunch niya. Inilabas niya ang niluto niyang menudo kagabi para initin yon. Matapos niyang initin yon ay kumain na nga siya. Inubos na niya ang menudo na niluto niya dahil hindi naman na yon kakainin pa ni Angela, lalo na mamayang gabi na o-order na lang sila ng dinner nila. Hindi naman na siya to pinapaluto pa kahit gusto naman niyang gawin. Sinunod na lang niya ang sinasabi nito sa kanya para hindi ito magalit sa kanya. Doon siya tumambay sa labas ng bahay ni na Angela malapit sa may garden. May duyan doon kaya doon muna siya. May mga puno naman doon kaya hindi mainit sa pakiramdam habang nandoon nga siya. Ang presko rin ng simoy ng hangin doon at para bang nasa probinsya ka lang. Naalala tuloy niya ang pamilya niya sa probinsya na mag-iisang taon na niyang hindi nakikita. Namimiss na niya ang mga ito. Umaasa siya na sana ay makauwi siya sa kanilang probinsya bago matapos ang taon. Habang nagmuni-muni siya doon ay tumunog bigla ang hawak niyang cellphone. Pangalan ng kanyang kaibigan ang nababasa niya. May kaibigan kasi siya na ang pangalan ay Carl Gomez na nagtatrabo rin bilang isang call center agent kagaya niya. Isang taon na silang dalawa na magkaibigan. Tumawag ito sa kanya para kumustahin nga siya. Hindi naman nagdalawang isip si Edward na hindi yon sagutin dahil kaibigan niya yon at isa pa ay kailangan niya ng makakausap, lalo na mag-isa lang siya ng mga oras na yon. Well, bro. Kumusta? Bati ni Carl sa kanya pagkasagot niya sa tawag nito sa kabilang linya. Natuwa naman nga si Edward na tinawagan siya ng kaibigan niya. He took deep breath and said, "Okay naman ako, bro." Ikaw? Kumusta ka ngayon? Okay naman ako, bro. Day off ko ngayon kaya wala akong trabaho ngayong araw na to, mabilis naman nasagot ni Carl sa kanya. Gariyon ba? Mabuti kung ganoon na day off mo ngayon. Kaya pala napatawag ka dahil wala ka palang trabaho ngayon, sabi ni Edward sa kanya na nakangiti. Bro. Kita naman tayo minsan. Inom naman tayo. Kahit nga ngayon ay pwede tayong uminom na dalawa habang wala akong trabaho, sabi ni Carl sa kanya. Pwede naman, bro. Sagot kaagad ni Edward sa kaibigan niya. Talaga ba? Baka magalit sa iyo ang girlfriend mo, sabi pa ni Carl sa kanya. Alam ni Carl ang tungkol sa kanilang dalawa ni Dina na mommy ni Angela.
Alam niya kung ano ang rason kung bakit ginawang girlfriend nito si Dina. Alam rin niya kung bakit nag-resign si Edward sa trabaho nito bilang isang call center agent kagaya nga niya. Tumawa si Edward pagkarinig ng sinabi ng kaibigan niya. Bro, hindi naman yon magagalit sa akin. Ah, bakit naman, ha? Tanong nito sa kanya. Wala siya dito sa bahay nila. Nasa Japan siya ngayon kaya walang problema kung mag-inuman tayong dalawa ngayon, anunsyo ni Edward kay Carl. Oh, talaga ba, bro? Wala siya diyan ngayon? Paniniguradong tanong nito sa kanya. Wala siya ngayon dito. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, bro. Baka iniisip mo na nagbibiro ako sa'yo. Diyan ka nagkakamali, bro. Wala siya ngayon dito. 3 weeks siyang nasa Japan, sabi pa ni Edward sa kaibigan niya na naniwala naman na. Kung wala pala siya dyan ngayon, ang kasakasama mo pala ngayon dyan ay yung anak niya. Tama ba ako? Hindi ba niya kasama ang anak niya, ha? Usisa pa ni Carl sa kanya. Tama ka sa sinasabi mo, bro. Yung anak nga niya na si Angela ang kasama ko ngayon na wala siya sa bahay nila, bro. Maayos naman siyang kasama. I'm so happy and contented kapag kasama ko siya, Pakiramdam ko nga ay malaya ako sa pwede kong gawin na wala ang mommy niya, sabi ni Edward kay Carl na napasinghap pagkasabi niya. Oh, talaga ba? Ngayon na kayong dalawa lang ang nandyan, ay nasabi mo na ba sa kanya ang nais mong sabihin, ha? Tanong ni Carl sa kanya. Hindi pa nga, bro. Hindi ko pa nasasabi kay Angela ang nais kong sabihin sa kanya. Nahihiya ako na sabihin iyon sa kanya. Nawawalan ako ng lakas ng loob na sabihin iyon sa kanya, Ngayon gan kaming dalawa lang ang nandito sa bahay nila ay marami akong oras o pagkakataon na sabihin iyon sa kanya. Ang problema nga lang talaga ay hindi ko alam paano ko sasabihin iyon sa kanya, Ayaw ko naman na sayangin ang pagkakataon na hindi ko masabi iyon sa kanya habang wala ang mommy niya, seryosong sagot ni Edward kay Carl sa kabilang linya na dinig niya ang pagbuntong hininga nito. Gustong-gusto mo na ba iyon na sabihin sa kanya, bro? Mahinang tanong pa ni Carl sa kanya. Bro. Matagal na, bro. Kaso nga lang ay hindi ko alam kung paano ko yon sasabihin sa kanya. Nahihiya ako sa totoo lang talaga, saad pa ni Edward kay Carl na nakanguso. Bro, nagkaroon ka na ng chance para gawin ang nais mong mangyari, sasayangin mo pa ba ang pagkakataon na yon, ha? Kung gusto mo na sabihin ang nais mong sabihin sa kanya ay sabihin mo na. Gawin mo na hanggat may oras o panahon pa, paalala ni Carl sa kanya. Pag sinabi ko na ba iyon sa kanya ay makukuha ko na ang nais ko, ha? Tanungan niya sa kaibigan niya na si Carl sa kabilang linya. Humugot ito ng malalim na buntong hininga at saka nagsalita muli sa kanya. We don't know yet, bro. Hindi rin natin alam ang mangyayari, Ikaw ang gumagawa ng desisyon mo, handa ka rin dapat sa posibleng mangyari o maging resulta ng ginawa mong desisyon, okay? Hindi naman kita mapipigilan kung ano man ang gusto mong gawin, Matanda ka naman na, bro. Alam mo naman kung ano ang tama o hindi, di ba? Alam mo naman kung ano ang gusto mo at hindi. Alam mo rin kung ano ang ikaliligaya ng puso mo o ikasasama nito. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo, bro. Bilang kaibigan mo ay sinasabi ko to sa'yo para makapag-isip-isip ka. All in all, gawin mo ang nais mong gawin na hindi mo pagsisihan sa bandang huli, bro. Sa bandang huli naman ang importante ay ang sarili mo at kaligayahan ang dapat mo na iniisip, mahabang paliwanag ni Carl sa kanya. Natahimik si Edward pagkasabi ng kaibigan niya na si Carl. May tama naman ito sa sinasabi sa kanya. Ayon naman siya dito. I agree with you, bro. Wala namang mali sa sinabi mo sa akin, Tama ka naman, Ang kailangan mong gawin ay kung ano ang sa tingin mo na hindi mo pagsisihan sa bandang huli ay yon dapat ang gawin mo na alam mo sa sarili mo na gusto ng puso mo na kahit ano nang mangyari ay wala kang kailangan na sisihin o ano pa. Kung gusto mo na sabihin sa kanya ang nais mong sabihin na matagal mo nang nais gawin ay bahala ka nang gawin yon, sabi pa ni Carl sa kanya. Tumango naman siya kahit hindi niya nakikita ang kaibigan niya dahil magkausap lang naman sila sa kabilang linya. Bro, maraming salamat sa sinabi mong iyon sa akin. Huwag kang mag-alala dahil nangyayari yon, bro. Anyway, gusto mo ba na magkita tayong dalawa ngayong araw na to, ha? Mag-iinuman tayo. Punta ako dyan sa bahay nyo.
Magsabi ka lang dahil pupunta ako, sabi ni Edward kay Carl na kaibigan ni Va. Zero, CJ, bro. Magkita tuloy tayong dalawa ngayong hapon na to, sabi ni Carl sa kanya. Okay, bro. Pupunta ako yan sa inyo ngayon, sabi ni Edward sa kanyang kaibigan na si Carl. They both ended up their conversation after that. Bumuntong hininga si Edward at inaalala muli ang sinabi ng kaibigan niya sa kanya na nararapat niyang gawin. Tinawagan ni Edward si Angela na kaagad naman na sinagot ang tawag niya. Nagpaalam siya kay Angela na pupunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Pumayag naman si Angela. Hindi naman siya pinagbawalan nito dahil wala naman siyang karapatan na pagbawalan ito sa nais nitong gawin. Hindi naman niya boyfriend si Edward para pigilan niya. Hinayaan lang niya ito basta huwag itong gagawa ng hindi maganda. Pumunta si Edward sa bahay ng kaibigan niya na si Carl gamit ang kanyang motor. Hindi niya ginamit ang kotse ng mommy ni Angela na si Dina dahil nahihiya siya kay Angela na palaging gamitin yon. Hindi naman yon pagmamay-ari niya. Kung sabihan siya ni Angela na gamitin yon habang wala ang mommy nito ay saka lang siya gagamit nito at kung hindi naman siya sinasabiban ay hindi naman niya gagamitin to, may sariling motor naman siya, kaya walang problema. Maagang nakauwi si Angela mula sa kanyang trabaho patungo sa bahay nila. Order kaagad siya ng dinner nilang dalawa ni Edward pagkabihis niya. Lang minuto lang ay ade-deliver na iyon sa bahay nila. Wala pa naman si Edward. Hindi pa ito dumarating. Dumating na nga ang order niya na dinner nilang dalawa ni Edward, ngunit wala pa rin ito. Hindi pa ito umuuwi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Nakailang ring bago sinagot ni Edward ang tawag niya. Nasaan ka, Edward? Nandyan ka pa ba sa bahay ng kaibigan mo, ha? Tanong ni Angela sa kanya sa kabilang linya. Yeh! Nandito pa ako sa bahay ng kaibigan ko, pero huwag kang mag-alala, dahil pauwi na ako, sagot ni Edward sa kanya na medyo namamaos ang boses. Sigurado si Angela na nakainom si Edward, kaya pinaalalahan niya ito na mag-iingat sa pagmamaneho ng motor nito. Okay. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo ng iyong motor pauwi dito sa bahay. Naiintindihan mo ba? Paalala ni Angela kay Edward. Siyam na po, huwag kang mag-alala dahil mag-iingat ako sa pagmamaneho. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin, Angela, sagot ni Edward sa kanya na nakangiti. Kinikilig si Edward habang kausap siya sa kabilang linya. Walang anuman yon, Edward. Uminom ba kayo ng alak ng kaibigan mo? Dahan-dahan na tanong ni Angela kay Edward na mabilis naman niyang sinagot nito. Uminom nga kaming dalawa pero hindi naman ako nagpakalasing. Tama lang naman ang ininom naming dalawa dahil may trabaho siya bukas. Hindi pwedeng magpakalasing siya lalo na ako na magmananeho pa ng aking motor pa uwian sa bahay niyo. Baka isipin mo ay lasing ako, sasabihin ko sa'yo na hindi ako lasing, sagot ni Edward sa kanya bilang pagsabi ng katotohanan na uminom nga silang dalawa ng kaibigan niya pero hindi pa naman siya lasing. Tinatanong lang naman kita, Edward. Gusto ko lang talaga malaman ang totoo kung uminom ba kayo o hindi. Nasagot mo naman ang tanong ko kaya alam ko na ang totoo na uminom nga kayong dalawa ng kaibigan mo. Naniniwala naman ako sa sinasabi ko sa'yo na hindi ka naman lasing. Nararamdaman ko rin naman yon, Edward. Basta pinapaalahanan kita na mag-iingat ka sa pagmamaneho mo pa uwi mo dito sa bahay, sabi pa ni Angela kay Edward. Muli niya itong pinaalalahanan na mag-ingat sa pagmamaneho niya. Angela, wala kang kailangan na problemahin pa, okay? Makakauwi ako ng ligtas at walang nangyayaring hindi maganda sa akin. Pinapangako ko yan sa iyo. You have to trust me. Hindi pa naman ako lasing para hindi na makauwi, sabi ni Edward sa kanya. Napasinghap si Angela pagkasagot niya. Alam ko naman yon, Edward. Pinapaalahanan lang naman kita dahil ayaw ko na may mangyaring masama sa iyo sa daan, lalo na wala ang mommy ko ngayon dito sa Pinas. Ayaw ko naman na ako ang sisihin niya kapag may nangyayaring hindi maganda sa iyo dahil sa pinayagan kita na lumabas kanina. Hindi naman kasi kita pwedeng pigilan Wala akong karapatan na gawin ko iyon sa iyo, di ba? Kahit siguro ay boyfriend kita ay hindi ko pa rin dapat napigilan ka sa bagay na yan as long as hindi naman mali ang ginagawa mo, paliwanag pa ni Angela sa kanya. Naiintindihan kita sa sinasabi mo sa akin, Angela.
Salamat sa mga sinasabi mo sa akin pero inuulit ko sa'yo na wala kang kailangan na problemahin o ikatakot dahil makakauwi ako ng safe diyan sa bahay niyo. Hindi naman ako lasing para matakot ka na baka may mangyaring masama sa akin. It'll never happen, promise you that, okay? Anyway, kanina ka pa ba nandyan sa bahay niyo? Sagot naman ni Edward kay Angela. Nandito na ako. Kanina pa nga ako dumating dito sa bahay, sabi niya kay Edward. Mabuti naman kung ganoon na nandyan ka na sa bahay niyo. You're safe now. Kumain ka na ba ng dinner? Sagot ni Edward sa kanya. Tinatanong siya nito kung kumain na siya ng dinner, ngunit hindi pa naman Hinihintay niyang dumating ito para kumain silang dalawa ng sabay ng dinner. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot kay Edward sa tanong nito kung kumain na nga siya ng dinner. Hindi pa. Hindi pa ako kumakain ng dinner, Edward, sagot nga niya kay Edward. Okay. Nakapag-order ka na ba ng dinner kasi yon ang sabi mo kanina sa akin, kaya hindi na ako nagluto pa. Nakapag-order ka na ba, Angela? Tanong pa nga ni Edward sa kanya. Edward. Nakapag-order na ako kanina pa, Nandito na nga, Mabilis naman na na-deliver sa akin yung order ko. Hindi pa ako kumakain ng dinner kasi hinihintay kita, Edward. Gusto ko na sabay tayong kumain ng dinner mamaya pagdating mo. Actually, kanina pa ako naghintay sa'yo, Kakain ka pa ba ng dinner? Baka kasi kumain ka na dyan sa kaibigan mo, Oras naman na kasi para kumain ng dinner, kaya posibleng kumain ka na dyan sa bahay nila. Kumain ka na ba ng dinner dyan sa kanila? Sagot ni Angela kay Edward na tinatanong niya kung kumain na ito ng dinner sa bahay ng kaibigan niya. Imposibleng hindi Edward took deep breath first before he speaks to her. Actually, kumain na ako dito. Pinipilit kasi ako ng kaibigan ko na kumain Hindi ko naman siya matanggihan kaya pinagbigyan ko na. Kaunti lang naman ang kinain ko dito kaya kakain pa rin ako dyan pagdating ko sa bahay niyo para may kasama kang kumain ng dinner. Hinihintay mo pa naman ako na kumain ng dinner ngayon dyan, sagot ni Edward sa kanya na may ngiti sa mga labi. Ganoon ba? Kumain ka na pala dyan. Kakain pa naman ako dyan, huwag kang mag-alala, okay? Sasamahan pa rin naman kita na kumain ng dinner Paalis na ako ngayon dito sa bahay ng kaibigan ko. See you in a few minutes, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Tumango si Angela. Okay. See you in a few minutes. Ingat ka sa pagmamaneho, sabi pa niya. Of course, yes. Mag-iingat ako para sa'yo. Kinilig si Angela sa sinabing iyon ni Edward sa kanya na mag-iingat ito sa kanya. Napamura tuloy siya. Hindi niya malaman ang sarili kung bakit kinikilig siya sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Hindi dapat siya kinikilig ng ganoon kay Edward dahil hindi naman niya ito boyfriend. Edward is her mom's boyfriend. Sabay nilang binaba ang kanilang mga hawak na cellphone. Habang naghihintay si Angela sa pagdating ni Edward ay hindi niya maiwasan ang sarili na kabahan kahit alam niya na hindi naranan ito lasing. She's praying na sana ay walang mangyayaring masama kay Edward sa daan. Hindi siya mapakali habang hinihintay niya ito. Nag-iingat naman si Edward sa kanyang pagmamaneho ng motor niya. After 30 minutes ay nakarinig na si Angela ng ingay mula sa garahe nila. Sigurado siya na dumating na si Edward. Dali-dali naman niyang naglakad para pagbuksan ang pinto ng bahay nila upang makapasok sa loob si Edward. Her heart is pounding so fast. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng bahay nila. Pagkabukas nga niya ng kanilang pintuan mga labi, kaagad ni Edward ang naramdaman niyang lumapat sa kanyang mga labi. Nagulat siya sa ginawang iyon ni Edward. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mapupungay na mga mata ni Edward. Muli niyang naramdaman ang malambot na labi nito sa kanyang mga labi. Dumoble ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Hindi siya makagalaw habang magkalapat ang mga labi nilang dalawa. Sorry for kissing you, Angela, paumahin ni Edward kay Angela matapos niyang halikan ito sa labi ng ilang segundo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, kaya nagawa niya iyon na halikan si Angela sa labi nito, lalo na ay nakainom siya ng kaunting alak. Nalalasahan ni Angela ang alak na ininom ni Edward sa bibig niya matapos siyang halikan nito. Nalalaki lang ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita matapos iyon.
Her heart is still beating so fast. She couldn't believe that he would kiss her lips again. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Sorry for kissing your lips, Angela. Sorry for that, hingi muli ng sorry ni Edward kay Angela matapos niyang halikan ito sa labi. Napakurap-kurap si Angela ng kanyang mga mata. Sorry for kissing me, ha, nautal na sagot ni Angela kay Edward. Yun lang ang tanging nasabi niya dito. Her mind isn't functioning well after he kissed her lips. She doesn't even know Caleb. Pakiramdam niya ay para bang may kumontrol sa kanyang katawan at maging sa emosyon niya at wala siyang ibang maramdaman kundi ang nararamdaman lang niya na pagkabigla na hindi niya maintindihan kung magugustuhan ba o hindi niya ang ginawa muli nito sa kanya na paghalik sa labi kagaya no ng gabi na unang gawin nito iyon sa kanya. She wasn't expecting that, too. Edward shook his head and said, yes. I'm sorry for kissing you tonight. I hope you all forgive. Did you kiss me again, ha? Nakaawang ang mga labi na tanong ni Angela sa kanya. Nararamdaman pa rin niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Wala munang naisagot sa kanya si Edward sa tanungan niyang iyon dito kaya nagsalita muli siya sa harap nito. Nakatitig lang sa kanyang mga mata. Huwag mong sabihin na nabigla ka lang kaya mo nagawang halikan ako, Edward. You have a girlfriend and do you think it's good to kiss me, ha? Napangiwi si Edward sa sinabing yon sa kanya ni Angela. Nahihirapan tuloy siya magsabi ng idadahilan niya dahil mukhang mabubuko siya ni Angela kung kagaya pa rin ang isagot niyang dahilan kung bakit hinalikan niya ito sa labi ng gabing yon. Bumuga muna siya ng malamig na hangin at saka nagsalita kay Angela na hinihintay ang isasagot niya. It wasn't the reason I kissed you tonight again, Angela, mahinang sagot niya kay Angela. Oh, really? Then what is it? What's the reason you kissed me on my lips again, ha? Huwag mong sabihin na nakainom ka lang, Edward, sabi pa ni Angela sa kanya. Reisip ni Edward na yon na lang ang sakyan niya na sabihin kay Angela na sinabi nga nito sa kanya. Wala naman siyang ibang maisip na idadahilan kay Angela. Hindi pa siya sigurado sa sarili niya kung sasabihin na ba niya ang nais niyang sabihin dito. Mabilis naman na tumango siya sa harap ni Angela para sakyan na lang ang sinabi nito para may idadahilan siya. Tama ka sa sinasabi mo sa akin, Angela. Liyon naman ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Siguro nakainom ako, sagot ni Edward sa kanya. Napakunot noo si Angela sa sinabing yon ni Edward sa kanya. Hindi siya naniniwala sa sinasabing iyon nito na dinadahilan sa kanya, kaya hinalikan muli siya sa labi nito. She rolled her eyes and speaks, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo sa akin, Edward. Sigurado ka ba na iyon ang dahilan, ha? Edward nods his head quickly. Kailangan niya na mapaniwala si Angela na iyon talaga ang dahilan kaya niya nagawa iyon. Hindi pwedeng hindi niya mapaniwala ito. Kailangan makumbinsi niya ito na maniwala sa sinasabing iyon niya. Angela, sigurado ako sa sinasabi ko na iyon talaga ang dahilan at wala nang iba pa, Wala na akong kailangan na ipaliwanag sa iyon. Sorry talaga sa nagawa ko na iyon. I hope you all forgive me because of that, sabi pa ni Edward sa kanya na humingi muli ng sorry. Kailangan mo na paniwalaan ang sinasabi ko sa iyo dahil yon ang totoo. Napangiwi si Angela pagkasabi ni Edward ng mga salitang iyon sa kanya. Wala naman si Angela magagawa kung iyon ang pinaniniwalaan niya na hindi sa kanya nagsasabi ng totoong dahilan si Edward dahil iyon mismo ang pinagdidiinan nito sa kanya. Kahit siguro makipagtalo pa siya dito ay wala pa ring nangyayari kaya ang ginawa niya ay hindi na siya nagsalita pa tungkol sa bagay na iyon. Wala naman na tayong magagawa pa. Nangyari na iyon. Mo na ako. We should forget that. Mabuti pa siguro na kumain na lang tayo ng dinner dahil nagugutom na ako. Hindi tayo mabubusog sa bagay na to, kumain na tayo, Edward. Di ba sabi mo kakain ka pa dito pag uwi mo, sabi ni Angela sa kanya. Edward nods his head quickly and said, Kakain pa ako ngayon ng dinner. Leon ang sinabi ko sa'yo kanina kaya iyon ang gagawin ko. Don't want to break a promise, especially with you, Angela, malumanay na sagot ni Edward sa kanya. Nangilabot si Angela sa panghuling sinabi ni Edward sa kanya. Napamura siya sa isip niya. Napatanong na lang siya sa sarili niya kung ano na naman ba ang mga pinagsasabi ni Edward sa kanya.
She couldn't understand it, tumungo na lang silang dalawa sa dining area para kumain ng dinner. Nandoon na ang pagkain na in-order ni Angela, kanina na dinner nga nilang dalawa. Tahimik lang silang dalawa habang kumakain. Kinain mo ba kanina lahat yung natira natin kagabi na inulam na menudo, ha? Tanong ni Angela kay Edward nang malapit na siyang matapos sa kinakain niya. Siya nga ang bumasag sa katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa. Zero, kinain ko na lahat habang hindi pa napapanis, eh. Ayaw ko naman na ibalik pa yon sa fridge, kaya kinain ko na lang. Kung naghahanap ka pa ng menudo na niluto ko, huwag kang mag-alala dahil ipagluluto muli kita kahit bukas kung gusto mo, Angela, sagot nga ni Edward sa kanya. Hindi naman ako naghahanap para kainin muli yon, Edward. Nagtatanong lang naman ako, eh. Kung wala na nga at kinain mo na ay mas better. Huwag ka na munang magluto ng menudo, okay? Kung magluluto ka ay iba naman ang lutuin mo, huwag na yung paulit-ulit, saad ni Angela sa kanya na mabilis naman niya na tinanguan. Okay. Iba na lang ang iluluto ko sa susunod. Nakita ni Edward na matatapos na siyang kumain kaya ay nagsalita muli siya sa harap ni Angela. Ang bilis mo naman na kumain. Ayaw mo na ba? Tanong pa ni Edward sa kanya. Busog na ako, Edward. Tama na tong kinain ko, okay? Edward shook his head and didn't speak to her. Muli silang natahimik na dalawa. Naunang natapos si Angela sa pagkain niya. Kumakain pa rin si Edward nang matapos siya. Napaparami ang kain nito. Akala ko ba ay kumain ka na doon sa bahay ng kaibigan mo, ha? Ngunit para bang hindi ka pa kumakain nang umuwi ka ngayon dito sa bahay dahil napaparami ang kain mo, puna ni Angela sa kanya. Tumigil muna si Edward sa pagkain at humarap sa kanya para sumagot sa kanya. Kaunti lang ang kinain ko doon sa bahay nila, Angela. Kung kumain kasi ako ng marami doon sa kanila ay hindi na ako makakain ng dinner dito pag uwi ko ngayon. Ayaw ko naman na mag-isa kang kumain ng dinner. Alam ko na umaasa ka na kakain tayo ng sabay kaya dito ko gusto kumain ng marami sa bahay nyo at hindi doon sa kaibigan ko, paliwanag ni Edward sa kanya na tinanguan naman niya. Ano nga ba ang pangalan ng kaibigan mo na yon? Pwede ko bang malaman ang pangalan niya? Tanong ni Angela sa kanya. Carl Gomez ang pangalan niya. Kagaya ko rin siya na call center agent nang hindi pa ako resign sa trabaho, kwento ni Edward sa kanya. Ah, okay. Matagal na ba kayong magkaibigan na dalawa? Tanong pa sa kanya ni Angela. 1 taon na kaming dalawa na magkaibigan, Angela. I'm not expecting that he would call me this day. Dahil bihira na lang kami na magkita dahil nag-resign na nga ako sa trabaho ay nagkita naman kami kanina para magkamustahan at uminom ng kaunting alak, kwento pa ni Edward sa kanya. Wala naman sila masyadong nag-usapan tungkol sa pagpunta ni Edward sa bahay ng kaibigan niya na si Carl kanina. Wala namang ibang ganap eh. Si Angela ang naghugas ng mga pinggan na pinagkainan nila habang si Edward ay naghihintay sa kanya na matapos sa ginagawa niya sa may sala. Habang nandoon siya sa sala ay inalala niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan niya na si Carl. Gustong-gusto na talaga niyang sabihin ang nais niyang sabihin kay Angela, ngunit hindi niya alam kung paano. Aminado siya sa sarili niya na hindi ang dahilan na sinabi niya kay Angela ang tunay na dahilan kung kaya hinalikan niya ang mga labi muli ni Angela sa pangalawang pagkakataon. May ibang dahilan yon at alam niya yon sa sarili niya. Tinawag niya si Angela nang makita niya na tataas na ito ng hagdan kaya hindi ito tumuloy sa pag-akyat. Dali-daling humarap ito sa kanya at lumapit sa kanya. Bakit mo ako tinawag, Edward? Nagtatakang tanong ni Angela sa kanya. Edward took deep breath before he speaks to her. Mag-usap muna tayong dalawa. Maaga pa naman para matulog eh. Inaantok ka na ba, ha? Sagot ni Edward sa kanya. She sighed and said, Hindi pa naman ako inaantok eh. Mabuti naman kung ganoon na hindi ka pa inaantok, Angela. Hindi pa naman rin ako inaantok eh. Mabuti pa na mag-usap muna tayong dalawa. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Malumanay na sagot ni Edward sa kanya. Ha? May sasabihin ka sa akin, ha? Ano naman ang sasabihin mo sa akin, Edward? Mahinang tanong ni Angela kay Edward. Seryoso ang mukha niyang nakatingin kay Angela. Kinakabahan siya. Magdadalawang isip siya kung sasabihin na ba yun niya kay Angela na nais niyang sabihin dito.
Hindi pa ba niya sasabihin iyon sa kanya? Kung hindi niya iyon sasabihin kay Angela na nais niyang sabihin dito ay kailan niya sasabihin iyon? Maghihintay ba siya ng ilang pagkakataon para masabi iyon? May pagkakataon naman siya ngayon na sabihin iyon, lalo na silang dalawa lang na Mar ni Angela ang magkasama. Kailangan pa ba niyang patagalin iyon? Lang minuto muna na natahimik si Edward. Nag-isip-isip lang kasi siya. Naghihintay lang si Angela sa sasabihin niyang iyon. Naisip naman ni Edward na wala namang masama kung sabihin niya iyon kay Angela ngayong gabi, lalo na silang dalawa lang naman ang magkasama sa bahay nito. Inalala muli niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan niya na si Carl tungkol sa nais niyang gawin. "Oh, bakit ka natahimik, Edward? Akala ko ba ay may sasabihin ka sa akin, ha? Bakit natahimik ka, ha?" Nakangusong tanong ni Angela sa kanya. Edward gave her serious look. Wala pa rin siyang maisagot kay Angela. Kailangan na niyang magdesisyon kung sasabihin na ba talaga niya yon. Dapat buo na ang desisyon niya sa sasabihin niya na yon. Hindi pwedeng hindi. Nasabi na nga niya na may sasabihin siya dito kaya ay naghihintay na ito sa kanyang sasabihin. Kung hindi niya sasabihin yon ay ano ang ibang sasabihin niya? Baka madismaya lang ito sa kanya kapag wala siyang sabihin dito. Sa ilang minuto na pag-isip-isip niya ay nagdesisyon na nga siya. Buo na ang desisyon niya na iyon at hindi na kailangan pa na baguhin pa. He closed his eyes for a few seconds. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga at sa dahan na ibinuka ang bibig para tuluyan na sabihin kay Angela ang nais niyang sabihin dito. Kinakabahan lalo siya kaya kay bilis ng tibok ng kanyang puso. "May sasabihin ako sa'yo, Angela." Malumanay na sabi niya kay Angela na napapakamot ng kanyang ulo dahil kanina pa ito naghihintay sa sasabihin niya, ngunit wala pa rin. "Ano nga ang sasabihin mo sa akin, Edward? Sabihin mo na kasi eh. Naiinip na ako kakahintay kung ano man niya yun na sasabihin mo sa akin eh. Baka pinaglalaruan mo lang ako niyan. Sabihin mo na kasi kung may sasabihin ka dahil kung wala ay mabuti pa siguro na tumaas na tayo." Naiinis na sagot ni Angela sa kanya. Napaihip ng hangin si Edward pagkasabi ni Angela sa kanya. He slowly nods his head and said, "Gusto kita, Angela." Ano? Ano nang sinabi mo, Edward? Tanong ni Angela sa kanya. Mahina ang pagkakasabi ni Edward, kaya hindi iyon masyadong narinig ni Angela. Ulitin naman niya iyon na sinabi niya dito. "Gusto kita, Angela," sabi nga niya. Linakasan niya ang pagkakasabi niya, kaya narinig na iyon ni Angela ng malinaw. Napakunot noo si Angela pagkarinig ng sinabi nito. "Ha? Gusto mo ako, ha?" Naguguluhan na tanong ni Angela sa kanya na tinuturo ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi iyon ni Edward sa kanya na gusto siya nito. Alam naman niya na boyfriend ito ng mommy niya at girlfriend niya ang mommy niya. Bakit naman ito magsasabi ng gusto siya nito? Nakapagtataka nga lang. Edward slowly nods his head to confirm that it's true. "Angela, gusto kita. Gusto kita hindi lang sa," she cut him off. "Teka lang ha, naguguluhan ako sa totoo lang, Edward. Bakit mo naman sinasabi sa akin na gusto no ako, ha? May relasyon kayong dalawa ng mommy ko, di ba? And my mom is your girlfriend, right? Bakit mo sinasabi sa akin to na gusto mo ako?" Naguguluhan pa rin na tanong ni Angela kay Edward. "Pinagluloko mo ba ako sa AV? Sinasabi mo sa akin, ha? Wag mo akong pinagluloko, Edward. Ayaw ko ng mga ganitong bagay. Tumigil ka diyan. Gusto kita, Angela. Hindi kita pinagluloko, okay? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Maniwala ka naman sa sinasabi ko sa iyo, please. This is the truth that you should know. Actually, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo kaso nga lang ay hindi ko masabi-sabi sa'yo, eh. Gusto kita hindi bilang isang kaibigan o ano pa. Gusto kita dahil mahal kita. Gusto kita dahil ikaw ang gusto nitong puso ko." Paliwanag ni Edward kay Angela na kinikilabutan sa sinasabing yon sa kanya ni Edward. She wasn't expecting that he would say it to her. Napamura tuloy siya sa isip niya. "Nagko-confess ka ba sa akin, Edward?" Mahinang tanong niya ito. Edward shook his head and said, "Nagko-confess na nga ako ng totoong nararamdaman ko para sa'yo, Angela. Gusto kita. Mahal kita at yon ang totoo.
Baka isipin mo kaya ko sinasabi to dahil nakainom ako, ngunit diyan ka nagkakamali. Sinasabi ko to sa'yo ngayon dahil gusto ko na sabihin sa'yo, okay? Gusto kita, Angela. You have to believe me in what I'm saying to you. Umawang ang mga labi ni Angela matapos yon. Her heart is beating so fast. Nababaliw ka na ba, Edward? Usal niya kay Edward. Ha? Bakit naman? Zero, of course not. Hindi ako nababaliw, Angela. Nasa matinong pag-iisip ako. Huwag mong sabihin yan, okay? Gusto kita, mahal kita at yon ang nais kong malaman mo, sabi pa ni Edward sa kanya. Paulit-ulit yon sa tainga ni Angela. Naisip niya ang mommy niya. Ramdam niya sa pananalita ni Edward na hindi nga to nagsasabi ng kasinungalingan sa kanya. Hindi siya pinagluloko nito. Nagsasabi ito ng katotohanan sa kanya at kailangan niyang paniwalaan yon na gusto siya ni Edward. Hindi lang siya gusto nito kundi mahal siya nito. Napamura muli siya sa isip niya. May relasyon kayong dalawa ng mommy ko, di ba? Bakit mo sinasabi sa akin na gusto mo ako, ha? Ano nang ibig sabihin ng lahat ng to na naririnig ko mula sa'yo? Nagugutom ako sa totoo lang, Edward. Hindi kita maintindihan. Singhal ni Angela sa kanya. Tama ka naman sa sinasabi mo sa akin, May relasyon kaming dalawa ng mommy mo pero ano, ha? Sagutin mo ako ng katotohanan, Edward, singhal pa niyang sagot kay Edward. Tumunok muna ng kanyang laway si Edward ng sunod-sunod matapos sabihin iyon ni Angela sa kanya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga at nagsalita, may relasyon kaming dalawa ng mommy mo pero hindi ko naman talaga siya gusto, Ano? Hindi mo siya gusto, singhal pa ni Angela sa kanya. Edward nods his head and said, Hindi ko naman siya gusto, Hindi ko siya mahal dahil ikaw ang tunay kong mahal, Ikaw ang gusto ko at hindi siya, Angela. Umawang muli ang mga labi ni Angela sa narinig na sinabing iyon ni Edward sa kanya. Hindi naman pala mahal nito ang mommy niya. Isa lang ang pumasok sa isipan niya at yun niya ay ang niloloko o ginagamit lang ni Edward ang mommy niya. Nakaramdam siya ng galit kay Edward matapos sabihin iyon sa kanya. Kung ako nga ang tunay mo na mahal at gusto mo ibig sabihin ay niloloko mo lang ang mommy ko. Niloloko at ginagamit mo lang siya. Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo, ha? Ginagamit at niloloko mo lang ang mommy ko. Napakawalang hiya mo talaga, Edward. Bakit mo nagagawa to sa kanya? Singhal ni Angela kay Edward. Masama niyang tinitigan sa mga mata si Edward. He's expecting that she would be like that, but it's part of his confession. Magagalit talag si Angela sa sinabi niyang yon, lalo na ginamit lang naman niya ang mommy nito para magawa niya ang nais niyang mapalapit kay Angela na gusto niya. Edward nodded slowly. He shook his head. Ganoon na ngayon, Hindi ko mahal ang mommy mo dahil ikaw ang gusto ko, Angela. Marami akong kailangan na ipaliwanag sa iyo ngayon. Makinig ka naman sana sa ipaliwanag ko na yon sa iyo, Angela. Matagal na kitang gusto, Hindi lang talaga kita malapitan dati. Alam mo ba na unang nakita kita sa isang restaurant, kasama ang kaibigan mo na si Jenna before? Kasama ko rin si Carl that time. Unang kita ko pa lang sa iyo ay nasabi ko sa sarili ko na gusto na kita. Hindi mo naman ako nakita that time pero nakita ka na ng puso ko. Gusto kitang lapitan ng mga oras na yon ngunit hindi ko magawa, Gusto ko na makilala mo ako at magkakilala tayong dalawa. Matapos ang araw na iyon na una kitang nakita ay hindi na ako mapakali. Inaalam ko ang pangalan mo at ang tungkol sa'yo. I became a stalker, Angela. Madali kong nalaman ang pangalan mo at ibang bagay tungkol sa iyo dahil may kakilala ako na nagtatrabaho rin diyan sa kumpanyang pinagtatrabauhan niyo ng kaibigan mo na si Jenna. Baka nga kilala mo iyon, nakakilala ko na nagtatrabaho rin diyan sa inyo. Nalaman ko rin kung sino ang mommy mo. Nakita ko kayo sa mall isang araw na magkasama kayo. Hanggang sa dumating ang araw na nagtagpo ang landas namin ng mommy mo. Umuulan ng gabing yon. Nakita ko siya sa labas ng mall. Gusto na niyang umalis doon at tumungo sa kotse niya, ngunit hindi siya makapunta dahil wala siyang payong nadala. Sakto may payong naman ako kaya nilapitan ko na siya. Dahil sa akin ay hindi na siya naghintay pa na tumila ang ulan. Hiningi ko ang cellphone number niya at doon na nagsimula ang taha.
Alam ko naman na mommy mo siya. Siya ang mommy ng babaeng gusto ko sanang lapitan kaso nga lang ay hindi ko magawa eh. Naisip ko na ligawan siya kahit hindi ko siya gusto dahil kapag sinagot niya ako ay magkakaroon ako ng chance na makalapit sa'yo, Andrea. Yun lang ang maisip ko na paraan para mapalapit sa'yo eh. Gustong-gusto kitang malapitan kaso nga lang ay hindi ko magawa, Angela. Niligawan ko siya hanggang sa sinagot nga niya ako at naging kaming dalawa. Tuwang-tuwa ako matapos yon dahil sa wakas ay makakalapit na ako sa'yo. Hindi na ako mahihirapan pa. Alam ng kaibigan ko na si Carl ang lahat ng to. Alam mo ba na grabe ang kaba ko nang ipakikilala niya ako sa'yo? Naalala mo ba ang una nating pagkikitang dalawa, ha? Hindi mo may paliwanag ang nararamdaman ko that time when you were introduced me with your mom, Angela. Nagwawala ang puso ko sa bilis at tuwa. Masayang-masaya ako ng mga oras na iyon, mahabang kwento ni Edward kay Angela na hindi pa rin makapaniwala sa mga nalalaman niya. Napapansin mo naman siguro na palaging gusto ko na nakakausap ka, di ba? Gustong-gusto ko na nagkalapit tayo sa isa't isa, Angela. Sinabi ko iyon sa iyo. Naalala mo ba? Dahil iyon sa gusto kita. Mahal kita, eh. Sinakyan ko lang ang lahat ng mayroon kaming relasyon ng mommy mo dahil sa nagkakaroon ako ng chance na makasama ka o makausap na imposibleng mangyari para sa akin dati ngunit ngayon ay posible na nga eh. Gustong-gusto ko na pumunta dito sa bahay niyo para makita ka lang, Angela. Nang sabihan ako ng mommy mo na lumipat na dito sa bahay niyo ay mas lalo akong natuwa. Pumayag kaagad ako sa kanya dahil makakasama kita palagi. Isa yon sa mga dahilan kung bakit pumayag ako na lumipat dito sa bahay niyo dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nagagawa ang lahat ng to na hindi mo inaasahan na magagawa ko, Angela. Ngayon nga ay alam mo na yon dahil sinabi ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mo na malaman. Gusto at mahal mo nga ako pero niloko at ginamit mo ang mommy ko para sa mga plano mong iyon na mapalapit sa akin. Hindi yon tamang hakbang, Edward. Kung gusto mo ako ay hindi mo dapat ginawa yon. Nilapitan mo na lang ako that time. Hindi ka na nanggamit pa ng ibang tao. Ginamit at niloko mo ang mommy ko, Edward. Leon ang hindi maganda sa ginawa mo. Kahit saan tayo makapunta nito ay hindi maganda ang ginawa mong iyon. Niligawan mo ang mommy ko. Nahulog ang damdamin niya sa'yo. Akala niya ay mahal na mahal mo rin siya, ngunit yon pala ay hindi naman. Hindi mo pala siya mahal. Ang lahat ng mga sinabi mo sa akin ay hindi naman pala totoo. Nagsinungaling ka sa akin noong una bago mo sinabi ang lahat ng to. Pinaniwala mo rin ako sa mga kasinungalingan mo na yon, Edward. Hindi ako natutuwa sa ginawa mong yon, okay? Hinding-hindi ito magiging tama. Ano na lang ang sasabihin ng mommy ko kapag nalaman niya ito? Magagalit siya, Edward. Kailan may hindi siya matutuwa sa ginawa mong panloloko at panggagamit sa kanya? Sabi ni Angela kay Edward na nagagalit. Edward sighed deeply and said, "Inaamin ko naman sa harapan mo ngayon na hindi tama ang ginawa kong yon na hakbang para mapalapit sa'yo, pero wala naman talaga akong ibang maisip na paraan para malapitan ka ng ganito, eh. Leon lang talaga. Patawarin mo sana ako kung nagawa ko yon. Nagawa ko lang naman na gamitin o lokohin ang mommy mo para sa'yo para mapalapit sa'yo. Mahal kita, Angela. Hindi ko naman gagawin yon kung wala akong ibang dahilan, eh. Sana ay naintindihan mo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sa mommy ko ikaw humingi ng tawad dahil sa kanya ka may maraming kasalanan at hindi sa akin. Ang nagawa mo lang naman na hindi maganda sa akin ay ang magsinunggaling. Kaya pala nagagawa mo akong halikan sa aking mga labi ay dahil sa he cut her off, dahil sa gustong kita mahal kita. Ngayon ay aaminin ko rin sa iyo ang totoo na hindi naman talaga ako nagulat that night kaya ko nagawa na halikan ka sa mga labi mo pati na rin yung kanina na ginawa ko na paghalik muli sa mga labi mo pagbukas mo ng pinto nitong bahay niyo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ka halikan sa iyong mga labi, eh. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo. Hindi pa kasi ako nakapagdesisyon na sabihin ang totoo sa iyo kaya yon muna ang naidahilan ko sa iyo, eh. Sorry talaga dahil doon, Angela. I really want to kiss your lips because I love you, paliwanag ni Edward kay Angela. Angela remembers his kiss a while ago. Hindi siya naniniwala sa sinabi nitong dahilan sa kanya kanina, kaya ngayon na umamit na nga ito ng toto, zero sa kanya, ay nasabi niya sa isip niya na tama siya sa inaakala niyang iyon kanina. Hindi nga siya nagkamali.
May ibang dahilan yon. Wala naman siyang balak sabihin pa yon kay Edward sapagkat hindi naman na important pa na sabihin yon. Halo-halo na naman ang nararamdaman ni Angela matapos malaman niya ang katotohanan na iyon mula kay Edward. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga sinasabi nito na gusto at mahal siya nito na ang akala niya ay ang mommy niya ang dahilan kaya nandito ito sa kanila, ngunit hindi pala. Ginawa lahat yon ni Edward dahil sa kanya dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga. Nakatitig pa rin sa kanya si Edward na nakanguso sa harapan niya. Ngayon na nasabi mo na ang nais mong sabihin ay ano na ang gagawin mo, ha? Ipagpapatuloy mo pa rin ang panluloko sa mommy ko, ha? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang panggaganit mo sa kanya? Nakuha mo na ang nais mong makuha. Nangyari na ang mga plano mo. Hindi mo naman pala siya mahal pero ginawa mo to nang gamit ka pa ng ibang tao. Sabi pa ni Angela sa kanya. Nagagalit ka ba sa sinabi ko na gusto kita, Angela? Dahan-dahan na tanong ni Edward sa kanya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Angela at saka nagsalita, alam mo hindi kita masisisi kung gusto o mahal mo ako, Edward. Walang masama doon dahil naintindihan ko naman ang pag-ibig ay ganoon Hindi ko kailangan na magalit sa pagtatapat mo sa akin ng totoong nararamdaman mo para sa akin dahil kung iyon naman talaga ang totoo. Hindi kita masisisi at wala akong pwedeng sisihin kung gusto mo nga ako, kahit sabihin ko sa'yo na hindi kita gusto. Nagagalit lang ako dahil sa ginawa mo na panggagamit sa mommy ko para lang mapalapit sa akin at masabi ang lahat ng to na mga sinabi mo tungkol sa nararamdaman mo para sa akin. Kailan may hindi iyon magiging tama, Edward? Alam mo yan. May masasaktan ka kapag nalaman ito ng taong yon dahil sa hindi mo naman pala siya mahal pero pinaniwala mo siyang mahal mo siya, di ba? Niligawan mo siya kaya kayo naging magkasintahan, ngunit hindi naman pala siya mahal mo. Ano na ang gagawin mo ngayon, ha? Sagutin mo ang tanong ko sa'yo, Edward. Ano na ang gagawin mo, ha? Edward shut his mouth. Hindi muna siya nagsalita kay Angela sa tanong nito sa kanya. Nanatiling tahimik siya ng ilang minuto. Dahil wala siyang sagot kaya naman ay nagsalita muli si Angela sa harapan niya. Ano nang gagawin mo, ha? Bakit hindi ka makapagsalita, ha? Nag-isip-isip ka pa ba ng isasagot mo sa akin, kaya ka hindi muna nagsasalita, ha? Sagutin mo ako sa tanong ko sa iyo, Edward. Leon, ang gusto ko na marinig sa iyo ang sagot mo sa tanong ko. Ano nang gagawin mo, ha? Ipagpapatuloy mo ba ang pangluloko mo sa mommy ko? Singhal muli ni Angela sa kanya. Edward gasped loudly. Hindi ko na alam, Angela. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mommy mo ngayon na nasabi ko na sa'yo ang totoong nararamdaman ko na gusto at mahal kita. Hindi ko na alam sa totoo lang, nakangusong sagot ni Edward sa harapan niya. Napapakamot pa nga ito sa kanyang ulo habang nagsasalita pa sa kanya. Anong hindi mo alam, ha? Alam mo nga ang bawat plano mo kaya mo nagawa yor, Imposibleng hindi mo na alam ang gagawin mo ngayon kahit nasabihin natin na nasabi mo na nga ang nais mong sabihin sa akin. Sa loob-loob mo ay may gusto kang gawin pagkatapos nito. Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo, Edward? Tugon pa ni Angela, dahilan upang mapangiwi muli siya sa harapan nito. Angela, sa totoo lang ay may gusto akong gawin pagkatapos nito, malumanay na sagot ni Edward sa kanya. Leon naman pala, Bakit sinasabi mo pa na hindi mo alam? Ginagago mo lang ako, Edward. Singhal patuloy sa kanya ni Angela. Sorry, T. Isa don't need that, Edward, she said, intently. Edward gasped for air again before he speaks to Angela who is frowning at him. Gusto mo ba marinig ang gusto kong mangyari pagkatapos nito? Mahinang tanong pa ni Edward sa kanya. Ano? She exclaimed seriously. Gusto ko na maging tayong dalawa, Angela, anunsyo ni Edward sa kanya. Her eyes got bigger as she heard his answer. Ano? Ano nang sinabi mo? Gusto mo na maging tayo? As in tayong dalawa talaga na magkasintahan, ha? Ganoon ba yon, Edward? Sunod-sunod na tanong ni Angela kay Edward na hindi maintindihan ang sinasabi nito sa kanya. Tumango naman si Edward pagkasabi ni Angela. Gusto ko na maging tayong dalawa, Angela. Gusto ko na maging magkasintahan tayong dalawa. Matagal ko ng pangarap yon, kumpirmang sagot ni Edward sa kanya.
Napamura si Angela. Narinig yon ni Edward. Tingi na naman, Edward. Nababaliw ka na ba, ha? Paano mo naman gustong maging tayo, ha? May girlfriend ka, di ba? If my mom is your girlfriend. Pinapaalala ko iyon sa iyo ngayon. May girlfriend ka, may karelasyon ka tapos ngayon ay gusto mo na magkaroon ng relasyon sa akin. Nababaliw ka na ba, ha? Kung ayaw mo sa mommy ko, hindi mo na sana siya ginamit pa kung ito lang naman pala ang gusto mong mangyari. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Wala ka bang isip, sabi pa ni Angela sa kanya. Angela, hindi ako nababaliw, okay? Hihiwalayan ko ang mommy mo para maging tayong dalawa. Mahal kita, eh. Ikaw ang gusto ko kaso nga lang ginamit ko ang mommy mo para mapalapit sa'yo yon ang mali ko na inaamin ko sa'yo, Angela. Umaasa ako na maiintindihan mo ako kung bakit ko nagawa to dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Makikipaghiwalay ako sa mommy mo para lang sa'yo, sagot ni Edward kay Angela bilang paliwanag niya. Ngayon ay gusto ko na malaman sa'yo na ano, ha? Ano na naman ba ang sasabihin mo sa akin, ha? Naiinis na ako sa'yo sa totoo lang, Edward. Actually, hindi lang ako naiinis sa'yo, sabi pa ni Angela sa kanya. Lumunok muli ng kanyang laway si Edward bago nagsalita sa harap niya. Nasabi naman na niya ang nais niyang sabihin kay Angela, kaya sasamatalahin na lang niya ang oras na yon. Gusto ko na malaman sa iyo kung may pag-asa ba ako sa buhay mo. May pag-asa ba akong maging akin ka, Angela? Kung may pag-asa ako na maging akin ay gagawa ako ng paraan upang maging akin ka at makasama ka. Hihiwalayan ko ang mommy mo para sa iyo. Sagutin mo ang tanong ko sa iyo kung she cut him off, Edward. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ko na alam kaya huwag mo na akong tanungin pa ng mga ganyan na mga klaseng tanong. Masakit na ang ulo ko sa mga nalalaman ko mula sa iyo. Ayaw ko na sumabog pa ako kapag may malaman pa akong kung ano na hindi ko magugustuhan. Itigil na natin ang pag-uusap na to, matulog na lang tayo. Baka sakaling pagkagising natin ay wala na tong mga pinag-uusapan nating dalawa, reklamo ni Angela sa gwapong si Edward na nakanguso sa harap niya. Hindi mawawala ang lahat ng to na pinag-usapan natin ngayong gabi na to, Angela. Hinding-hindi na mawawala to kahit 10 beses pa tayong matulog sa isang araw. Hay na mawawala to lalo na ang pagmamahal ko na nararamdaman para sa'yo. Mahal kita, Angela. Gusto ko na maging akin ka. Leon lang naman ang nag-iisang pangarap ko simula nang makilala ka ang maging akin ka, sabi ni Edward sa kanya.